Pinagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-Blessed, it's been a while since nakapag-upload po tayo ng house tour. Actually, napakaraming house tour po yung nakapending. I'm just taking time lang po para i-upload po natin siya isa-isa. So, start na po tayo sa project po natin sa Punta Verde Subdivision. Isa po itong project po natin. A few months ago, yan, na-turnover na. Actually, hindi siya na-turnover pala. A few months ago natapos, pero yung formal turnover po natin is recent lang po. Kasi po yung mga client po natin from US po sila. Binabati natin sila si Sir Louie at saka si Ma'am Sai na nakauwi na po from US. So, na-turnover na po namin yung project formally sa kanila. And samahan niyo po kami sa ating full house tour sa kanilang bahay ngayong vlog na ito. Yan, maraming salamat po sa lahat po ng mga nagpagod, nagsakripisyo sa project na ito. At before po tayo magsimula, share ko lamang po yung napakagandang verse sa Psalms chapter 16 verse 2. Ang sabi po dito, "You are my Lord, all the good things I have come from you." Alam niyo po, ano man pong uri ng pagpapala meron po tayo sa mga oras na ito. It could be material things, it could be yung business natin, it could be yung health natin. Ano mang uri ng blessing yan, lahat po yan ay galing po sa Panginoon. So at the end of the day, kailangan pa rin po natin ipagpasalamat, no, sa Panginoon lahat ng meron po tayo. Yan, maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Palang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-Blessed, meron po tayong magandang balita. Meron po tayong in-open na project dito po sa Punta Verde Subdivision sa May Angeles, Pampanga. Sa lahat po ng mga subscriber or kung meron pong viewers natin ngayon na taga Punta Verde, ayan, binabati po namin kayo. Shoutout po sa lahat po ng mga taga Punta Verde Subdivision. Papakita ko lang po yung perspective po na nang gagawin po natin dito. Yan, i-flash ko po siya sa screen. Yan, ang gagawin po natin dito, it's a two-story house. Yan, two-story house po. Tapos high ceiling po yung request po nila. Yung pagpasok po natin sa main door, gusto po nila is, nakita po nila is high ceiling. So, check po natin yung progress ngayon. Sa last upload po natin, nag-layout po tayo. Pero, ngayon po, nakapag tayo na po tayo ng mga poste, nakapag-footing na po tayo, nakapag-grade beam na po tayo. So, at this moment po, medyo makita na po natin yung flow po ng bahay. So, nandito po tayo ngayon sa pinaka harapan na portion po ng bahay. Papasanin po natin corner lot po yung lot po natin dito. So, nasa pinaka frontage po tayo ngayon ng bahay. Itong portion po na to, balcony po yan. Balcony po ng master's bedroom. Ayan, so may na-start na po tayo mga trusses po dito sa balcony ng master's bedroom sa ibaba. Yan po yung garahe po natin. Garahe. And then yung dito po,
window po yan. Dalawang window, pahaba. Tapos yung pong roofing natin, naka-elevate po yung dito sa may portion na to. So, last nag-update po tayo, nagtatrasis na po tayo, pero ngayon, okay na po yung roofing po natin. Yan, natapos na po natin. Tapos check po natin yung progress sa loob. And ongoing po yung pagpa-plaster po nila. At this moment, medyo kita na po yung view ng bahay. Kita na po yung laki niya. Ano? Nandito po tayo ngayon sa pinaka-right side ng bahay. Check po muna natin yung mga windows po dito. And may mga malaking windows po tayo dito since naka-high ceiling po yung bahay dito. Yan, meron po tayong malaking window dito sa may portion po dito. Another window po dito. Pati po dito sa ibaba. Yan, bali malaki po yung window na nilagay po natin dito para yung natural light po. Yan, pumapasok po sa loob ng living area. Papansinin po natin may mga na masilyahan na. Gumaganda na po yung hitsura po ng bahay since nasa finishing stage and tiling stage na po tayo. Ayan, sa may right side po tayo ngayon ng bahay. Ayan, nakaspandral na rin po yung bahay. Ayan, sa itaas. Tapos nakamasilya na po. Ito po yung right side portion po ng bahay. Ayan, tapos nakapag-primer na rin po tayo. Yung pong kulay po ng project po natin dito sa exterior, pastel gray po siya. Tapos yung mga canopy po niya is kulay white. Yan, kulay puti. Tapos yung wall po natin, alabaster po yung kulay po niya. Ito po yung driveway po natin yan. Yan, driveway. So automatic sliding gate po yung nilagay po natin dito. So nag-slide po dito yung gate niyan papunta dito sa right side. Yan. Tapos punta po tayo dito sa may side po ng bahay para makita niyo rin po yung side portion po ng house. Tapos yung mga window glass po natin sa itaas na ilagay na po. Pagpalang araw po mga ka-Blessed, welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Papakita po natin yung project po natin dito po sa Punta Verde Subdivision sa Angeles. Kung nakasubaybay kayo mga ka-Blessed sa channel po natin, itong bahay po na ito ka-Blessed natapos na siya a few months ago. Actually April 2024 natapos po yung project, pero ngayon pa lamang po natin i-formal turnover sa mga client po natin na nakauwi na po from US. Binabati po natin si Sir Louie at saka si Ma'am Sai na galing po from USA. Yan, kakamit lang po namin kanina. Ngayong araw po sila dumating. So, chinek lang po nila yung bahay. So, formal turnover na po namin sa kanila. At before po natin i-formal turnover, mag-house tour na tayo mga ka-Blessed. Itong project po natin na ito, ka-Blessed, 2-story project po siya. And ang kagandahan po dito, ka-Blessed, high ceiling po siya. So, open to below yung concept po niya. Mamaya makikita po natin. So, before tayo pumasok, ipakita ko lamang ka-Blessed yung house feature dito po sa labas. Kung papansin po natin yung mga ginamit po nating kulay sa project na ito are mostly gray shade at earth colors yung mga ginamit po natin. Sa right side ko mga ka-Blessed, nandito yung gate natin. Excuse lang po sa bayabas. Yan, pina-request pa natin yan sa DNR para tanggalin. So, may hinihintay na lamang po tayong mga requirements para mapaalis na po yan. Tapos sa side na to ka-Blessed, ito yung pedestrian gate natin. At sa pedestrian gate po natin mga ka-Blessed, naglagay tayo ng mga slate para magkaroon ng accent yung pinaka-facade ng bahay natin, ng bahay. And then sa gilid na ito ka-Blessed, mamaya ipapakita ko po siya sa inyo. Yan po yung corner side ng bahay. At yung bahay po na ito ka-Blessed, meron po siyang 4 na bedrooms, tapos meron tayong 3 bathroom. At yung car parking natin mga ka-Blessed, kasya kahit na 4 na sasakyan. Mga ka-Blessed, before pala tayo pumasok sa bahay, check po muna natin yung main gate.
ng client natin. So, pina-upgrade nila ito into a sliding gate, and yung sliding gate na ito, mga ka-blessed, automated sliding gate siya, katulad ng mga ginagawa po natin sa ibang project po natin. So, one click lang, mga ka-blessed, mag-slide na yung main gate natin. Very convenient ito, lalong-lalo na kung malakas yung ulan, lalo na yung panahon sa Pilipinas, minsan bumabagyo. If nakasasakyan kayo, hindi niya kailangan bumaba para buksan yung gate. So, one click away lang, makakapasok na tayo sa ating parking area. Yan, so mamaya check natin yung space ng parking area. For the meantime, pasok tayo, mga ka-blessed, sa ating pedestrian gate. Yan, sarado na natin yung main gate. And then dito po yung pedestrian gate natin, mga ka-blessed. Pagpasok, ka-blessed, sa ating pedestrian gate, makikita natin meron tayong 2 steps papunta sa ating main door. At yung main door natin, ka-blessed, double door siya. Hindi siya usual door na ginagawa natin. Request ng client po natin is double door. Mamaya papakita natin yung details. For the meantime, punta tayo dito sa ating parking area para makita nyo, ka-blessed, yung space ng ating parking area dito. Yan, mga ka-blessed, tayo po ako dito para makita nyo yung space. Sabi ko kanina, kahit na 4 na sasakyan, kakasya po dito. Yan, so ito yung space natin, ka-blessed. I-flash ko na lang po sa video kung ano yung sukat ng ating parking area. Mga ka-blessed, from our parking area, balik tayo sa ating main door. Kung papansinin po natin, sa facade po ng bahay, naglagay tayo ng slate. At yung slate na ito, ka-blessed, from ibabayan hanggang sa itaas. Yan, naglagay tayo ng slate. And then, ito na yung pinaka main door natin, ka-blessed. Pasok tayo para makita natin yung interior ng bahay. Mga ka-blessed, pagpasok sa ating main door, yung makikita agad natin is yung living area ng mga client natin. At kung papansinin natin, ka-blessed, meron tayong 2 steps pababa sa ating living area. Ito yung tinatawag na sunken living area. Request siya ng client natin. Usually sa US, ganito po yung setup ng living area nila. So, in-adapt po niya. Gusto niya daw ganito yung makita niya sa bahay nila. Kaya ganito po yung ginawa natin. So, maglalagay niya sila ng sofa dito. Alam ko, mamibili na niyan sila. After ng sala natin, ka-blessed, makikita natin yung stair natin. Mamaya pupuntahan natin. Dito naman po sa left side ko, ito yung dining area. So, napaka-luwang ng space natin dito sa dining area. Kahit na long table yung ilagay natin dito, pupwede po. Tapos, open concept, mga ka-blessed, yung layout ng bahay. So, after ng dining, proceed na tayo dito sa ating formal kitchen. Yan, ikot lang tayo para makita natin yung view ng camera. So, ito yung formal kitchen, mga ka-blessed. At kung papansinin po natin, yung countertop po natin, upgraded po siya. So, granite yung na-request ng client natin. So, in-upgrade natin siya. Yung po kasing kasama sa standard finish ay regular tiles lang po na 60 by 60. Pero ito po is upgraded po siya. Tapos yung mga cabinet, kung papansinin po natin, sinama na po ng mga client natin sa package natin. And then we have our side door sa area na to. Itong door po na to, this will lead us to our extension. Sa extension po ng ating formal kitchen, yung pong informal kitchen natin. So labas tayo, mga ka-blessed, para makita natin yung space.
Blessed, ito yung space natin for our dirty kitchen. Just in case magluluto sila ng heavy cooking o kaya yung mga ulam na nangangamoy kapag niluluto. Ayan, pwede pong magluto dito. Kasi naka-covered naman yung extension ng ating formal kitchen. And then yung space natin dito mga ka-blessed, pwede siyang gawing pocket garden. So hindi pa siya naka-landscape, pero alam ko magpapa-landscape na mga ka-blessed yung mga client natin since mag-stay po sila ng few months dito po sa bahay. So mga ka-blessed, balik tayo sa loob para makita niyo po yung other features po ng bahay. Mga ka-blessed, pagpasok from our informal kitchen, punta tayo dito ka-blessed. May napakalaking sliding glass door dito. At pag in-open natin siya ka-blessed, makikita natin is yung entertainment area. The request ng client natin. So pasok ka-blessed para makita niyo yung space. Alam ko maglalagay ng malaking TV yung client natin dito sa Sir Louie. Tapos mga surround speaker. Ayan, pala ito yung parang man cave niya. So nagpalagay siya ng space which is nandito po sa ground floor. Tapos meron din tayong sliding access dito, ka-blessed. Ayan. Meron tayong sliding glass door dito palabas sa ating lanai area na naka-cover din. So mamaya papakita natin to. And then from our entertainment area, ka-blessed, proceed naman tayo dito sa may likuran. So itong door na to, ka-blessed, yan, meron tayong storage area sa portion na to. May mga gamit na mga ka-blessed, so hindi na ako papasok. Ayan, so ito yung pinaka-storage area ng mga client natin. And then yung dito, sa may side, ito yung common bathroom. Ayan. Pasok ako dito ka-blessed para makita nyo yung space. Ayan, so mga ka-blessed, ito yung space natin dito. So nandito sa side na ito yung sink natin. Tapos yung shower area, meron tayong enclosure dito na square. So hindi masyadong kita sa camera mga ka-blessed, pero mamaya ipapakita ko po in full details. So mga ka-blessed, din yung nakita po natin, yun po yung house features sa ground floor. At kung papansinin natin, sa ating living area mga ka-blessed, hindi pala natin na-mention kanina, since open to below ito, naka-high ceiling tayo. Kung papansinin natin, tapos may nilagay din tayong flute dito po sa itaas para magkaroon ng accent yung living area ng mga client natin. And after dito sa ground floor mga ka-blessed, proceed tayo sa ating second floor. So dito yung access ng stair natin ka-blessed. At yung mga stairs natin mga ka-blessed, nag-upgrade po ng wood plank. Yung mga client po natin, so solid wood, yung pong ginamit natin dito. Yung po kasing kasama sa standard is tiles lang po siya. Pero ito po in-upgrade po ng solid planks ng mga client natin. Pati yung handrailing po nila, in-upgrade din po nila. So ito ka-blessed yung second floor. So pag akyat sa ating second floor, meron tayong hallway dito, tapos hallway dito sa kabila. So, una ko nang pakita ka-blessed yung dito sa area na to. So, meron tayong hallway, tapos meron tayong dalawang pintuan dito. Sa right side ko ka-blessed, ito yung pintuan sa ating balcony area. So, check natin. So, ka-blessed, ito yung space natin sa ating balcony area. So, punta ako dito para makita yung space. Yan, meron pa tayong maluwang na space dito ka-blessed. At kung papansin po natin, ito yung viewing natin sa Mount Arayat. Ayan. So, yung bahay na to, ka-blessed, morning sun siya. So, kagandahan kapag afternoon na, medyo malilim na yung sa harapan. So, after sa balcony, ka-blessed, proceed na tayo sa ating master's bedroom. So, mga ka-blessed, ito yung door natin sa ating balcony. And then, yung other door naman, papunta ito sa ating master's bedroom.
So mga ka-blessed, this will be our master's bedroom. At papansinin natin mga ka-blessed, ikot lang tayo. Meron tayong extra space dito. Papansinin natin may salamin tayo dito ka-blessed. Dual purpose kasi siya. Para pwede nang gamitin as salamin or mirror. Tapos pag binuksan natin mga ka-blessed, yan, meron tayong space dito para sa ating wardrobe. Yan, so wardrobe area mga ka-blessed, mamaya ako na ipapakita yung details ng sukat. From our wardrobe area ka-blessed, dito naman po sa kabilang side, ito yung ating ito yung ating master's bathroom. Kaya maka-blessed tayo ako dito para makita po yung space. And yung full details, mamaya ako na ipapakita. Maka-blessed, from our master's bedroom, meron tayong hallway dito and then another hallway sa side na to. At yung hallway nito mga ka-blessed, papunta siya sa another 2 bedrooms natin at yung common CR sa second floor. Mga ka-blessed, start na tayo dito sa ating common CR. Pasok lang ako para makita niyo yung space. Ayan, so ito yung space natin ka-blessed. Meron tayong sink dito, tapos meron tayong shower enclosure sa area na to. Mamaya ako na ipapakita yung details mga ka-blessed. After na ating common CR, itong right side na ito ka-blessed, bedroom ito. So hindi ko na papakita mga ka-blessed, may mga gamit na kasi yung mga client natin dito. Proceed na lang tayo dito sa third bedroom natin sa itaas. Ayan mga ka-blessed, ito yung space natin. Tayo lang ako para magka-idea po kayo. So mamaya po ipapakita ko yung exact dimension ng ating third bedroom. Mga ka-blessed, ito yung sinasabi kong open to below concept na isang bahay. Papansinin natin, nasa sala niyan yung camera at kitang-kita yung view dito sa may taas. So naka-high ceiling siya. Ito yung special request ng mga client natin ka-blessed. So after ng house tour natin ka-blessed, nakasama ko sa video, mag-house tour naman tayo gamit yung camera. At ipapakita ko in full details yung mga materials na ginamit natin dito sa bahay. Kasi ngayon naman mag-house tour tayo gamit yung camera para ma-explain ko in full details yung mga materials na ginamit natin sa bahay. Mag-start tayo dito ka-blessed sa ating main gate. Kaya ginamit natin dito mga ka-blessed, tubular steel. Tapos gray yung paint na nilagay natin dito. Light gray, dark gray. Tapos itong gate na to ka-blessed, katulad ng na-explain kanina, automated sliding gate siya. Very convenient kapag umuulan, very convenient kapag halimbawa tinatamad kang bumabas sa sasakyan kapag dumating ka na sa bahay. Yan, isang pindot lang, mag-slide na siya papunta doon. Tapos pagandaan pa dito, meron siyang sensor. For example, kung yan, pasarado na yung gate, yan, pabalik na, tapos pinasok mo yung sasakyan, meron siyang sensor, yan o, babalik siya agad. Ayan. So, sarado muna natin yung main gate natin. Daan tayo dito sa ating pedestrian gate. And sa pedestrian gate natin, mga ka-blessed, naglagay tayo ng slate dito. Ayan. Ayan, parang natural rock, pero slate po ito. Tapos, mayroon tayong square canopy dito sa ating pedestrian gate. And upon entry sa ating pedestrian gate ka-blessed, makikita natin is yung double door natin. Yung double door na ito, parehong solid mahogany doors. Tapos naglagay tayo ng wood tile dito. Sa area na to, wood tile, tapos wood tile, tapos meron tayong dalawang step dito paakyat sa ating main door. Tapos sa ating facade, or sa facade ng bahay, naglagay din tayo ng slate dito.
starting sa flooring hanggang sa itaas. Yan, para magkaroon ng accent yung pinakaharapan ng bahay. Tapos naglagay din tayo ng mga fixed glasses dito. Pati dito sa harapan, pati sa side, mamaya check natin para magkaroon ng natural light yung sa loob. And ito yung garahe natin ka-blessed. Napakaluwang ng garahe. So, 4 na sakyan. Pwede 1, 2, tapos 3, 4. At kung may gathering man yung mga client natin, yan, napakaluwang ng space dito. Tapos ka-blessed, pakita na natin yung extension ng ating formal kitchen. Yan, meron tayong informal kitchen dito. May sink, tapos may pwedeng lagyan ng lutuan dito. Naka-cover naman to ka-blessed, so hindi siya nababasa kahit umuulan. So, ito yung view natin sa ating parking area. From parking area, ka-blessed, punta tayo dun sa kabilang side ng bahay. Itong area nito, ka-blessed, gagawing garden. So, alam ko magpapalandscape niya yung mga client natin. Yan, napakaluwang pa kasi ng space nila dito. Space pa dito. Yan, ito pa yung space natin dito, ka-blessed, sa side. So, 3 meters din yung space natin dito kasi corner lot siya. Tapos, meron tayong lanay dito. Itong sliding na to, ka-blessed, din yung sliding natin kanina sa entertainment area. Tapos nalagay tayo ng mga malaking window dito, ka-blessed, para maliwanag yung sa loob. Yan. So pagpasok mga ka-blessed sa ating main door, yung makikita natin agad is yung sala natin. Yan o, high ceiling. Napakaluwang tignan kasi pagpasok mo, open space yung makita mo. So napakagandang idea, ka-blessed, if may plan kayong ganito yung layout nyo. So kagandahan dyan is pagpasok, yan, open ceiling agad siya. Tapos sa akin living room, so nakadrop siya. Dyan yung sofa niyan, ka-blessed. Pwedeng pa letter L, pwedeng pa letter U. So nasa client na po yan kung ano yung pipiliin nila. Tapos open concept lang siya, ka-blessed. Napaka ganda ng layout. So living area, tapos yung dining area natin dito. Yan, PVC ceiling, nag-create po yung client natin. Tapos yung formal kitchen natin, yan, meron tayong center island dito. Yan, tapos granite po yung ginamit ng mga client natin dito. Yan, tapos may mga groove wood tayo dito, kulay white. Tapos yung mga cabinets natin, mga ka-blessed, kulay white yung request ng client natin. Usually laminated wood design yung gamit natin, pero yung client po natin request niya kulay white yung mga cabinets po niya. Tapos subway tiles yung ginamit natin dito sa backsplash. Yan, tapos may mga drawers tayo dito. Yan, for storage. Tapos meron din dito. Yan, para sa mga pinggan. Yan. Tapos may another storage tayo dito, ka-blessed, sa ating center island. Yan. Storage din. Tapos may mga drawers din tayo dito. Yan, para sa mga gamit po ng client natin. So ito yung view natin if nandito tayo sa may formal kitchen. Yan, open layout lang siya, ka-blessed. Napakagandang tingnan, napakaluwang, napakaaliwalas kapag open concept. Tapos ito yung entertainment area natin. Entertainment area, alam ko maglalagay ng malaking TV si Sir Louie dito sa area na to. Yan, may mga AC na rin, mga ka-blessed. Tapos storage. And then ito yung ating common CR sa ibaba. Tapos dito, ka-blessed, naglagay tayo ng accent dito. Tactile accent. Tapos kulay white yung mga tiles natin na 30 by 60. And then dito yung ating sink. Bathroom sink. Ayan, tapos yung shower natin. Tapos yung shower natin, ka-blessed, ano to? Piano type. Yan na. Pinipindot na lang siya. Our common CR. Proceed tayo, ka-blessed, sa itaas. So ito yung hagdan natin, ka-blessed. Papansinin natin yung mga wood plank natin. Meron sa taas, tapos meron sa side. Yan, solid mahogany yung ginamit natin dito, ka-blessed. Yan, so in-upgrade yan ng mga client natin. Kit tayo para makita natin yung itaas. And then yung
stair natin, yan, naka high ceiling na siya. Yan, so pag akyat ka blessed dito sa ating second floor, so ito yung view natin. So window, tapos meron tayong window dito. Yan, so ito yung view natin sa sala. And then hallway, there's another hallway. Yung hallway natin dito ka-blessed para sa balcony. Yan, so napakaluwang pa ng balcony dito ka-blessed kung gusto magpahangin ng mga client natin. Yan, napaka-presko dito. Yan, from balcony, proceed tayo ka-blessed sa ating master's bedroom. Master's bedroom, naka-home ceiling din po ito. Tapos meron tayong storage dito. Storage, tapos yung CCTV nandito rin. So nagpa-add na rin ang CCTV. Yung mga client po natin, so nandito siya. And ito yung CR ng ating master's bedroom. Naglagay din tayo ng wood tile dito. I mean rock tile, accent. Tapos kulay white yung mga tiles natin. 30 by 60 yung ginamit natin dito. Then from our master's bedroom, ka-blessed, proceed tayo dito. Another hallway. Yan, so bedroom. Tapos another bedroom. Tapos ito yung common CR sa second floor. Dito naman, ka-blessed, wood tile naman yung ginamit natin. Wood tile accent, tapos yung sink natin. Yan yung toilet. Nandyan po siya. Mga ka-blessed, maraming salamat sa pagsama sa ating full house tour sa ating project dito po sa Punta Verde Subdivision dito po sa Angeles. And maraming salamat po sa ating mga client, kay Sir Louie, kay Ma'am Sai. Maraming salamat sa pagtitiwala po sa Blessed Builders at sa lahat po ng mga nagpagod, nagsakripisyo, nagtrabaho sa project po natin na ito. Maraming salamat. Sa Diyos po lahat ng kapurihan, sa Diyos po lahat ng kalwalatian, sa lahat po ng mga project na natatapos po ng buong team ng Blessed Builders. At maraming salamat sa mga patuloy pong sumusuporta sa mga upcoming clients po namin, sa mga natapos na pong project. Maraming salamat po. At sa mga nagtatanong po kung magkano po yung costing ng ating project dito, mag-message lamang po kayo sa ating FB page para ma-assist po namin kayo. Kasi yung costing po ng isang project, iba-iba po yung price. Depende po yan sa location, depende po yan kung kailan nyo po siya ipapagawa. Maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.